Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Sarah Boone Murder Case. Murder Case. Sarah. You Sarah. stupid. Sarah. I can't breathe, babe. Seriously. Si Sarah Boone at ang nobyo nitong si George Torres Jr. ay mayroong masalimuot at bayolenteng relasyon. Sa isang insidente noong 2018, ipinatawag ang mga pulis ukol sa away na kinasasangkutan ng dalawa habang nasa bar. Ayon sa report, nagsimula ang lahat nang humingi si Sarah ng sigarilyo sa lalaking hindi nito kilala. Nang makita ni George ang girlfriend na nakikipag-usap sa ibang lalaki, nagalit ito at agarang nagyaya pa uwi. Nang makarating sa kanilang apartment, doon na nagsimula ang bangayan ng couple. Ayon sa rumespondeng pulis, nagsumbong si Sarah na kinaladkad dito ni George paakyat ng hagdan saka sinipa sa kanyang kanang mata. Subalit taliwas naman ito sa istorya ng kanyang nobyo. Ayon kay George, aakyat sana ito ng hagdan upang umiwas sa gulo nang bigla na lamang sakali ni Sarah. Kaya naman tinangka niya itong itaboy sa pamamagitan ng pagsipa at doon umano nito posibleng natamaan si Sarah sa mata. Sa kabila ng magkaibang pahayag, walang sino man sa dalawa ang nais magsulat ng statement laban sa isa't isa at kapwa ring tumanggi ang mga ito na magpagamot. At dahil hindi matukoy ng officer kung sino sa magkasintahan ng totoong nagsimula ng away, pareho nitong inaresto sina Sarah at George. Nang mawala ng epekto ng alkohol, pinalaya rin ng mga ito. Noon ay halos 1.5 taon nang magkarelasyon sina Sarah at George, kaya naman suspetsa ng mga pulis, hindi malabo na bago ang insidenteng yun, mayroon ng nauna pang mga away sa pagitan ng dalawa. Samantala, sa isa pang police report noong June 15, 2019, sinabi ni Sarah na inihagis ito ni George sa kama nang mahuling nakikipag-usap sa ibang lalaki. Pagkatapos ay walang awa umano siya nitong binugbog mula ulo hanggang paa, saka nagbanta na papatayin siya nito. Kaya naman noon ay naaresto si George, bagamat agad ring nakalaya kinabukasan sa utos na bawal itong makipag-ugnayan kay Sarah. Pero makalipas lamang ilang araw, nilabag ito ni George nang magtungo sa apartment ng nobya. Habang nasa itaas na palapag si Sarah, kinuha nito ang kanyang credit card saka umalis. Nang sumunod na araw, kinontak ni Sarah ang mga pulis at isinuplong ang pagnanakaw at paglabag ni George sa kanyang restraining order. Bagamat sa huli ay hindi rin ito nagsampa ng formal complaint at kinalaunan ay hindi na nakipagtulungan sa otoridad dahil ayaw umano nitong maaresto si George. Ngunit desidido ang mga pulis na mahuli si George, kaya naman hinanap nila ito sa bahay ng kanyang mga magulang, gayon rin sa Ace Hardware kung saan ito nagtatrabaho. Pero hindi nila ito natagpuan roon, kundi sa apartment rin lamang ni Sarah. Nang datna ng mga pulis, nag-aaway na naman ang dalawa. Agad na inaresto ng mga ito si George at ikinulong. Hanggang sa makalaya itong muli at ipinagpatuloy ang kanilang relasyon ni Sarah noong 2020. Gabi noong February 23, ayon kay Sarah, nagiinuman sila ni George nang maisipang maglaro ng tagu-taguan. Una na umano itong nagtago sa may shower sa itaas na palapag, bagamat hindi ito hinanap ni George, kaya naman nagpa siya itong bumalik sa ibaba. Matapos ito, doon na umano na pagkatuwaan ng dalawa na ipasok si George sa isang suitcase. Nilinaw ni Sarah na kusang loob na pumasok ang nobyo sa bagahe bago niya ito tuluyang i-zipper. Hanggang sa makatulog si Sarah at nagising na lamang kinabukasan. Pagkabangon, inakala umano noon ni Sarah na nagko-computer si George sa ibaba. Ngunit ilang sandali nang lumipas, hindi pa rin niya ito naririnig o nakakausap, kaya naman nagpa siya na itong silipin si George. Nang makita ang suitcase, saka lamang naalala ni Sarah na pumasok ang boyfriend roon noong nakaraang gabi. Kaya naman dali-dali niya itong binuksan. Nang hindi na nagre-respond si George habang ginigising, tumawag na si Sarah ng tulong. Subalit sa halip na sa 911, kinontak nito ang kanyang ex-husband. Nang makita ng ex ni Sarah ang kalagayan ni George, sinabihan siya nito na tumawag na ng 911. This is the police from medical. My boyfriend is dead.
Ikwinento ni Sarah sa operator na naglaro sila ni George ng tagu-taguan kaya naman nasa suitcase ito. No, tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing. And Okay. like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. Sa tono ng pananalita ni Sarah, kumpiyansa ito na wala ng buhay si George. Sinabi rin ito na sinubukan niyang mag-CPR subalit huli na ang lahat. Is he awake at all? Is he conscious at all? No, he's purple. Is he breathing? No, All right. I need you to get him on the floor, flat on his back for I me, did. okay? I did. I tried giving him CPR. Put your other hand on top of that hand. Baby, I'm telling you. Just by looking at him, you can tell. Okay. Ah! Please! Okay, he just gurgled. Okay. What happened? Like, what happened? We were playing Okay. hide and seek. Nang dumating ang paramedics, kinumpirma ng mga ito na patay na si George. Nang questionin ng mga pulis, muling idinetali ni Sarah ang mga kaganapan ng gabing mag-hide and seek sila ni George matapos uminom ng wine. At some point you put him in the suitcase? No, he got in the suitcase. So he thought it would be funny to be put in the suitcase. So I was like, okay, well, I'm going to joke with you and I'll zip you up and make him, squirm a little bit, whatever it is. But then I fell asleep. Mhm. I fell asleep. Well, you zipped him in there. Yes. Thought it would be funny, a little It joke. was. We both were laughing about it. And Okay. then I fell asleep Where did you fall asleep at? upstairs. In your bedroom? Yes. Okay. Totally forgetting that he was in the suitcase still. Okay. And I was like, I forgot he was in the suitcase. Noong February 25, bilang parte ng investigasyon, nakakuha ng warrant ng otoridad upang kalkalin ang cellphone ni Sarah. At labis ang pagkabagabag ng mga ito sa nakitang video na nakuhanan bago mamatay si George. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Maririnig ang panagoy ni George habang nagmamakaawa kay Sarah na pakawalan niya na ito sa suitcase. Sa ilang bahagi ng video ay rinig rin ang tawa ni Sarah na tila nangungutya habang si George naman ay pilit na nagsusumamo dahil hindi na ito makahinga. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Wriggle around some. I want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. Wriggle around some. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. Please, Sarah. Yeah. You should probably shut up. Sarah. Shh. Sarah.
Sa interview, iginiit ni Sarah na wala itong natatandaan na kinunan niya ng video si George. Bagkus, ipinaliwanag nito na bago matulog, inakala umano nito na magagawang makawala ni George ng mag-isa sa suitcase. Taliwas sa kanyang nauna ng pahayag na siya ay nakatulog dahil sa pagkalasing. I have something that I want to show you that we found, and it was from your phone. Mm-hmm. Can you see it? Sarah. No, I don't remember that. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Your battery's about to die. Dahil sa actual na video ni George at sa paiba-ibang statement ni Sarah, naaresto ito at nakasuhan ng second-degree murder. Sa autopsy, napag-alaman na namatay si George mula sa asphyxiation at ang sanhi ng pagkamatay nito ay homicide. Tinatansyang nanatili si George ng halos 11 hours o kalahating araw sa suitcase bago malagutan ng hininga. Kinakitaan nito ng black eye, mga pasa at hiwa sa kanyang ulo. Gayon rin sa likod at mga kamay nito na nagpapahiwatig ng blunt impacts o matinding hampas sa buong katawan nito. Samantala, sa paggalugad sa apartment, nakita ang isang baseball bat malapit sa pinangyarihan ng insidente. Inamin naman ni Sarah na ginamit niya ito upang pwersahin si George na ibalik ang kamay nito sa loob ng suitcase nang makita niya itong lumalabas. Paliwanag ni Sarah, mula umano sa tawanan, mabilis na nagbago ang tono ng pananalita ni George nang nasa suitcase na ito, hanggang sa magkasagutan ng dalawa. Noon ay isiniwalat rin ni Sarah na nangangamba ito na makatakas sa suitcase si George at siya ay saktan. Base sa kanilang toxic relationship history, inihayag ni Sarah na natatakot ito para sa kanyang kaligtasan dahil sa pagiging bayolente ni George. Mula sa nauna ng pahayag ni Sarah, wala umanong naganap na away sa pagitan nila ni George bago ito pumasok sa bagahe. Bagamat ayon sa kapitbahay ng dalawa, nakarinig ang mga ito ng malakas na tunog na tila isang bagay na nahulog sa hagdan ng gabi na mamatay si George. Teorya ng mga pulis, posibleng kusang loob na pumasok si George sa suitcase ng linlangin ni Sarah pagkatapos ay ginamit nito ang pagkakataong yun upang gumanti. Makalipas ang 4 na taon sa kanyang trial, iginiit ni Sarah na wala itong anumang intensyong saktan, lalo na ang patayin si George. Katunayan, sa kabila ng paulit-ulit nilang away at ilang beses na pagtaboy kay George sa ilang taon nilang relasyon, parati pa rin niya umano itong tinatanggap dahil mahal niya ito. Sa buong paglilitis, inihayag ng depensa na dumara na si Sarah ng battered spouse syndrome at ang rason umano ng trauma nito ay si George, bagay na sinalungat naman ng prosecution. Ayon sa mga ito, si George ang totoong may battered spouse syndrome at namatay ito dahil sa kalupitan ni Sarah. Inilagay nito sa kanyang mga kamay ang batas nang itrap sa suitcase si George at gamitin ang sitwasyon upang iparana sa nobyo ang kanyang nararamdaman sa tuwing sasaktan siya nito. Sa video ni George na humihingi ng saklolo upang pagbuksan ni Sarah, sa halip na tulungan, pinagtawanan niya ito at kinutya. Samantala, iprinesenta rin ng mga ito ang isang text message na sinend ni Sarah sa kapatid nito ilang buwan bago ang kamatayan ni George. Ayon sa text, quote-unquote, "I'll get rid of him. Then I'll be better. Torres." Para sa prosecutors, malinaw na premeditated ang pagpatay nito kay George at hindi self-defense. Noong October 27, 2024, nahatulan si Sarah Boone, 47 years old, ng guilty of second-degree murder sa 42 years old na si George Torres Jr. Sa kanyang sentencing noong December 2, nahatulan ito ng life imprisonment. Bagamat sa kasalukuyan ay patuloy ang paghahain nito ng apela sa naging desisyon ng korte. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.